Muling naging usap-usapan sa social media ang pangalan ng dating world champion na si John Doriel Casimero matapos kumalat ang isang video na kung saan nagbigay siya ng mensahe para sa kanyang magiging kalaban hapon na si Tom Mizukoshi. Sa nasabing video, makikitang maayos at seryoso ang tono ni Casimero habang nagpapayag ng respeto sa kanyang kalaban. Diretsahan niyang sinabi ang kanyang good luck sa ating laban, tanda ng pagiging profesional at paghahanda niya sa nalalapit na bakbakan. Gayunman, hindi naiwasan ang isang nakakatawang sandali na hindi niya mabigkas ng tama ang pangalan ni Mizukoshi dahil dito agad naman na to the rescue itong si Sir Mark Alisna na naroon din sa video upang may turo ang tamang pagbigkas ng pangalan ng hapon na boksingero. Yes. 3, 2, 1. Masasabi ko sa kalaban ko, good luck sa aming dalawa sa papalapit naming laban. And then, Churowski, pangalan Churowski. Churowski? Yeah, Churowski. OK です。はい、ありがとうございます。で、後で何てご紹介はいわかりましたで、ここにサインをお願いします。 Bagamat simple lamang ang pangyayaring ito, mabilis itong umani ng reaksyon mula sa mga netizens, mula sa tawanan hanggang sa suporta na lalong nagpainit sa interes ng publiko sa laban. Mas lalo pang naging viral ang video ng ipahayag ni Casimero na 17 days ago na bago ang kanyang pagbabalik sa Japan, isang bansang naging bahagi ng malagang kabanata ng kanyang karera. At ayon sa kampo ng Pinoy boxer, buo ang determinasyon ni Casimero na makabawi at mahiganti sa nakarang pagkatalo at handa siyang patunayan na may natitira pa siyang lakas at gila sa ibabaw ng lona. Sa kabila ng kontrobersiya at mga biro online, malinaw ang mensahe ni Casimero na seryoso siya sa laban at gutom siya sa panalo. Habang papalapit ang araw ng sagupan, inaasahan ng mga boxing fans, lalo na ang mga Pilipino, na isang mas matatag, mas disiplinado at mas determinado na Casimero ang muling lalaban sa Japan. Sa kabilang banda mga kwento, magkano nga ba ang cash incentives ng SEA Games medalist? Opisyal nang naitala ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games matapos nagwagi si Justin Kobe Macario sa men's freestyle pumse noong Miyerkules sa Thailand. Ang kanyang panalo ay hindi lamang nagbigay ng karangalan sa bansa, kundi may kakibat din na malaking cash incentives mula sa pamahalaan alinsunod sa umiiral na batas. Bago pa man masungkit ang unang ginto, nauna nang nagatid ng unang medalya sa Pilipinas itong si John Derek Farr na nakamit ang bronze medal sa men's mountain bike downhill event. Ang dalawang tagumpay na ito ang nagbukas ng medal campaign ng Team Philippines. Sa ilalim ng Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, may nakalaang cash incentives para sa mga atletang Pilipino na nagwawagi ng medalya sa mga international competitions gaya ng SEA Games. Narito ang eksaktong halaga na matatanggap ng bawat medalist. Gold medal, 300,000 pesos. Silver medal, 150 pesos. Bronze medal, 60,000 pesos. Dahil dito, inaasahang tatanggap si Justin Kobe Macario ng 300,000 pesos para sa kanyang gintong medalya, habang si John Derek Farr naman ay makakakuha ng 60,000 pesos para sa kanyang bronze finish. Para naman sa team events, may malinaw ding alintuntunin ng batas pagdating sa team events. Mga kupunang may mas mababa sa 5 kalahok, tatanggap sila ng parehong halaga tulad ng individual medalist na hatiin ng pantay-pantay sa bawat membro ng team. Mga kupunang may higit sa 5 kalahok, bawat membro ng kupunan ay tatanggap ng 25% na cash incentive na nakalaan sa individual medalist. Layunin ng patakarang ito na maging patas ang pamamahagi ng insentibo depende sa laki ng kupunan at antas ng kompetisyon. May insentibo rin ang mga coach. Hindi lamang ang mga atleta ang bibigyan ng gantimpala at ayon sa RA 10699, may karapatan din sa cash incentive sa mga coaches na naganda at gumabay sa mga medalistang atleta. Upang maging kwalipikado ay isang coach ay dapat nakapagsanay ng national athlete ang hindi bababa sa 6 na buwan bago ang international competition. Ang kwalipikadong coach ay tatanggap ng 50% ng cash incentive. Kung higit sa isa ang coach ng atleta, ang naturang halaga ay hatiin sa kanila. Mga kakwento, ang agarang pagkilala at suportang pinansyal mula sa pamahalaan
nagsisilbing malakas na motibasyon para sa mga atletang Pilipino na patuloy na nagpursige at ibigay ang lahat sa tuwing kinakatawan ng bansa. Sa patuloy ng laban ng Team Philippines sa 2025 SEA Games, inaasahan ng sambayanan na mas marami pang medalya at karangalan ang maiuwi para sa ating inang bayan. Diyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Pepito Bayam, kay kwentong June Santos, kay kwentong Dan TV Lifestyle. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.